Grabe, power chords. Kumusta mga katupa? Isang panibagong video na naman ang inyong nakikita. Alright, so in this video, nabasa nyo naman sa title at sa thumbnail, tuturuan ko kayo kung paano mag power chords dito sa gitara. So dahil may nag-request sa inyo kung paano mag power chords, so ito na yon yung video na to para sa inyo at sa mga gusto dyan matuto ng power chords, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. Okay, so bago ang lahat, bakit nga ba tinawag itong power chords? Kasi yung ginagamit dito na notes ay 2 hanggang 3 nota lang ang ginagamit dito, na kung saan pwede mo siyang magamit sa kahit anong kanta. Depende sa gagamitin natin mamaya. Dadaanan natin mamaya kung ano yung dapat na isang alang-alang sa paggamit ng power chords. Pangalawa, kung bakit ito ay naging power chords na tinawag. So based on my opinion lang to. Siguro dahil mano yung kanyang tunog, mayroon siyang dating, yung pagdating sa kanyang tunog. So nga pala, itong power chords ay ginagamit sa electric guitar. So madalas itong gamitin sa electric guitar, lalo na kapag mayroong mga effects, yung distortion, mga ganyan. Pero you can apply this of course in our acoustic guitar. So dahil wala rin akong electric guitar, dito natin siya i-apply sa acoustic. So pwede naman yon. Then itong power chords ay ginagamit siya doon sa mga mabibilis na kanta. Halimbawa yung mga praise songs, pwede siyang gamitin doon kasi nga maganda tong gamitin, maganda yung kanyang tunog. Okay, yung power chords ay nakukuha siya sa bar chords. Kung naalala nyo, nagkaroon tayo ng tutorial about sa bar chords. So sinabi ko doon na kapag natutunan nyo yon, hindi na kayo mahirapan na hanapin or aralin yung power chords. Kaya sa video na to, alam ko na matutunan nyo yung paano mag power chords. Okay, simulan natin. Okay, bago yan, para maunawaan nyo yung paghanap ng power chords o pagbuo ng power chords, para hindi ko lang kayo bibigyan ng iba't ibang power chords, hindi tuturo ko sa inyo mismo kung paano binubuo yung power chords. Okay, ito yung ating open strings, yung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero yung ating bilang from sa baba, pataas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang pataas. Okay, yung ating open strings ay meron tayong E, A, D, G, B, E. Mahalaga na tandaan nyo to para hindi kayo mahirapan sa pagbuo ng power chords. Okay, una natin na bubuuhin or ituturo ko sa inyo na power chords ay G chord or G power chord. So, paano natin mahanap yung G na note dito sa ating strings? By the way, sa ating pagpa-power chord, ang strings lang na magagamit natin dito ay 4. 1, 2, 3, 4. Yan, yung makakapal na strings. Yung dalawang manipis or thin, hindi natin siya magagamit. Then sa ating fingers naman, ang gagamitin natin dito ay index, ring, at pinky. Pero mamaya, pwede natin gamitin yung index at ring finger lang. Pwede natin siyang hindi gamitin yung pinky. Okay? Mamaya, paliwanag ko sa inyo. Okay, so balik tayo dito sa ating strings. Hanapin natin ngayon yung G chord or G note. So para mahanap yan, alamin natin yung nasa pinakataas na string, yung low E. Since nasa E siya, basta tandaan nyo kapag tumataas tayo ng bawat fret, nadadagdagan din yung nota. So dahil E, pag dinagdagan natin ng isa, ito sa fret, hindi pa siya G of course, dahil siya ay F. Since walang sharp yung E. Then F sharp. Then G. So nandito na sa 3rd fret. Yan, ating G. Sa 6th string. Yan ang ating root note for our G. Dahil yan ay G note. Okay, then paano naman natin i-position yung ring at yung pinky? Okay, bababa lang tayo ng isang strings. From 6th string to 5th. Ito. So, saan natin lalagyan ng ating daliri? Okay, nandito tayo sa sa 5th string. Baba tayo ng 2 fret. 1, 2. Okay, ito siya sa may 5th fret. 5th string. Okay, yan.
Bumaba lang ng string, tapos bilang ng 1, 2. Yan. May power chord ka na. Yan ang ating tinatawag na G5. Yan, G5 ang tawag dyan. At yan ay power chord. Ngayon, option dito na pwede mong ilagay yung pinky sa baba ng ating ring finger. Sa the same fret at sa 4th string. Yan. Then, itong natitira ay dapat hindi siya masasama sa ating pag-strum. Itong tatlo lang. So, sikapin yung ma-mute yung nasa baba. Medyo mahirap siya i-mute, pero sikapin nyo. So, para mapatunog nyo yan, isa-isa nyo munang pindutin or kalabitin yung bawat string. Simula sa taas, yung ating G note. Then, okay. Kapag okay yung tunog, okay, you can go with the strumming. Ayan. So, ito nga palang pinky natin kung bakit isinama natin siya. Yan yung pinaka-octave ng ating G note. Ito ay G, ito ay G. So, paano naging G yan? Tingnan natin kung anong string yung ating ginagamit dito or pinipindot. Okay, ito ay D string. Bilang tayo. D, D sharp, E, F, F sharp, G. Okay, nasa 5th fret. So, kaya naging G, kaya naging octave siya ng G. Yan. Then, paano naman kapag ito lang ginamit mong dalawa? Okay lang siya. At yan ang maganda kasi kahit minor yung chord na ginagamit sa isang kanta, tapos magpa-power chord ka, pwede mo gamitin yung itong dalawa lang. Pero kapag lalagyan mo siya ng pinky, hindi na pwede. Kasi, siya ay designed for major chord only. Yan. Yan. Kung gusto mo na magamit mo yung power chord sa kahit anong chord progression, dalawa lang gamitin mo. Yan. Next example ay power chord ng A. Nandito yung A, since nandito yung G natin kanina, magdagdag lang tayo ng fret na dalawa. 1, 2. Okay? Ito na yung A natin. The same step kung paano natin makukuha dito sa string yung ating next na note. Pagbaba natin ng isang string, bilang ulit 1, 2. Okay? Yan. Then, of course, sa baba niyan ay yung octave for our A note. The same kanina, yan, i-slide lang. So, madali lang yung power chord, sabi ko sa inyo. Of course, kapag gusto pang hanapin yung iba, slide ka lang, dadagdag ka lang ng frets. Then, dadagdag din yung nota niyan. So, ngayon, paano naman natin to gagamitin sa isang chord progression? Siyempre, kung ano yung chords na ginamit sa kanta, yun ang susundan mo. So, actually, yung power chord, masasabi ko dito na nagagamit siya sa pagdaya ng chords. Okay? Dinadaya mo yung chords kasi pinasisimplehan mo lang yung pag-play ng chord. Imbes na i-play mo yung bar chord, which is medyo mahirap para sa mga beginner, ginagawa mo siyang madali. Ayan. Pero, pagdating sa sound ay okay naman. Magbilang ka lang dyan sa strings na yan. Gamitin mong yung open strings. Magdagdag ka ng mga fret para makuha mo yung exact na note. C, pwede rin siya nandito sa may 5th string. Diyan tayo magsisimula. Pwede natin gamitin yung index natin dyan. Kanina, ang ginamit natin nasa 6th string. Ngayon, pwede sa baba. Okay. So, dahil ito ay A string, hanapin natin yung C. Paano yon? A sharp, B, C. Okay, nasa 3rd fret siya. Baba ng isang string, bali nasa 4th string tayo. Bilang ulit, 1, 2. Okay? Dito siya. Then, sa baba din niya ay yung octave. Ganon pa rin yung shape, walang nagbago. Ang nagbago lang dyan ay yung strings na ating pinindot. Okay, hindi tinapakan. Ayan, bumaba lang tayo, the same shape. So, of course, i-mute mo dapat yung nasa taas kasi hindi siya kasama. So, paano mo siya i-mute? Pwede mo gamitin itong middle finger. Pwede rin na ito, yung index finger mo, pwede mo siyang dikit para hindi tumunog. Yan, walang tunog.
And of course, the same pa rin kapag in-slide mo siya, habang nagdadagdag ka ng fret, ay ganon, nagdadagdag ka rin ng nota. So, dahil ito ay C sharp na power chord. Oh, galing ano. D, power chord. Yan. Then, pababa yan. Marami pa kayong mahanap dyan. So, ganun lang kadali yung power chords. At congratulations dahil natutunan mo na kung paano mag-power chords. Explore mo na lang dahil marami ka pang pwedeng magawa dyan. So, before we end this video mga katupa, shoutout muna tayo. So, shoutout sa'yo, Grace of God 2021 from Kabulihan, Malay, Aklan. Shoutout kay Marivic de la Cruz. Shoutout kay Emmanuel Castillo. Shoutout kay John Anton Momongan. Shoutout kay John Rixel Naga. At shoutout sa'yo, Chloe Ekling. Sa mga gusto dyan magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba. So maraming salamat mga katupa sa inyong panonood. Jesus loves you. All the glory belongs to God.